Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan natin ngayon ito. Tingnan nyo naman ho nangyari. Ang approval rating po ni Risa Hontiveros, ang Senate Deputy Minority Leader. Minority Leader yan Umaas ho ng 7 puntos ang kanyang approval rating. Naging 63, while the President has 43%. At ito pong si Vice President Sara Duterte, 40% ang approval rating. Ayon ho yan sa Publicus Asia na siya naman po ang kanyang isa sa mga may-ari dito kung daw nagkakamali si Malote Kia na kanya pong PR manager. So hindi po makuha siguro na maremedyohan. Pero alam niyo dapat itong mga ganitong surveys magsilbing wake-up call ito sa kampo ng mga Duterte, sa kampo ni Sara, di ba? Magsilbi itong wake-up call na, uy, bumaba pala ako, di ba? Eva Punsalan. So, dapat ganun yung kanilang gawin. Tignan nila na, na adjust, maging basehan ng adjustment. So, hindi umubra yung, kasi patuloy yung pagsadsad ni Sara mula January. No? So, hindi umubra yung pagtataray, pag-aangas. Kasi, ewan ko ba sinong gagong handler ni Sara, nagpapayo sa kanya. Parang ginagawa siyang kengkoy katulad kay Leni Robredo dati. Ginawang kengkoy. Di ba? Kaya lalong na-disgrasya. So, sa kanya, ang ginagawa rin sa kanya, ganun din. Pumunta ka ng Congress, mag-angas ka. Kailangan makita sa'yo, ang tatak, digong, maangas. Diba? Dapat ganun. O di ginawa niya nga. Kaso ang resulta, bumubulusok pa ibaba. So ngayon, sinasabi nga nila paano pagka naglaban etong nagkaroon ng kung mag-e-eleksyon. Siguro magpapasurvey nga ako sa survey team natin. Sara Duterte versus Risa Hontiveros. Jack, titira na naman dyan. Ay, wag si Risa Hontiveros. Komunista yan. Kung komunista ang isang sosyalista, komunista din pala si Duterte. Sapagkat magkabaruho ang dalawang yan. Si Tatay Digong ninyo ay isa hong sosyalista. Sinabi niya yun mismo, harap-harapan sa mukha ni Joe Masison. Diba? Sa kanilang pag-uusap sa Skype nung campaign period. Tapos nung kanyang yung meeting di avance. Sinabi niya rin isa siyang sosyalista. Di ba? So kung sasabihin niyo na si Risa Hontiveros ay isang komunista, uulitin ko lang, ano si Digong? Di ba? Pag hindi niyo na-distinguish yan, talagang matindi na tama ninyo. Ayaw na ninyo sa katotohanan. Pero kung ako pabipiliin sa dalawang yan, sige na, para masaya na lang, pipiliin ko na lang po si Sara Duterte. Okay? Para wag na lang po kayo mag-iyakan. Paubaya ko na lamang po ang desisyon ng iba o kung ano yung magiging resulta kung papipiliin po Risa Hontiveros versus Sara Duterte. Okay? Magpapasurvey po tayo niyan. Silang dalawa lang hindi natin sasali si Tulfo. Kasi sabi ni Tulfo, wala naman sa isip ko yan 2028. Pakiusap ko lang sa survey company. Huwag yung sasama yung pangalan ko. Okay, di wag kang sumama. Diba? Si Martin Romualdez, hindi rin naman tatakbo. Sila lang nga po talaga yung maglalaban. Diba? Gibo Theodoro, wala pa namang balita. Isa pa, limuyo ko si Gibo Theodoro sa China New model, tapos yung Rory, diba? Ipapaalam daw. Ipaparamdam, ipapublish. Kasama pala siya ni Bersamin doon sa bumubuo sa New Maritime Council. Diba? Sabi ni Annabelle Channel, wala akong pipiliin sa kanilang dalawa. Okay? Pero abangan natin yan. So, yung iba, comment nyo po sa ibaba kung yung dalawang yan lang ang pagpipilian, Sara at Risa, kanino po ngayon? Diba? Kasi kung titignan nyo lang pagdating sa pakinabang, we have to be unfair. We have to be fair. We have to be fair. Mas may pakinabang po tayo kay Risa Hontiveros. Kung wala hong Risa Hontiveros,
Nako, malaya pa rin po si Senior Aguila. Malaya pa rin po si Palmolive Boys. Si Palmolive Boy, si Kibuloy. 'Di ba? Kung wala si Risa Ontiveros, hindi mabubungkal itong mga pogo. Oh. 'Di ba? 'Yun ang totoo eh. 'Di ba? Oh, umaasa ba kayo si Amy Marcos ang tutupad doon? Naku po. Pro-pogo nga 'yun eh. Oh, siya nga yung kumukontra sa desisyon ng Pangulo na alisin ang pogo eh. Dahil malaki raw yung mawawala. Kanino? Hindi naman pala nagbabayad ng buwis yung mga lintik na yan. 'Di ba? Nagmamalupit pa sa kanilang mga kababayan, dito pa sa Pilipinas ginagawa. Tapos ang daming niloloko ng mga scam nila. Oh. Kundi dahil kay Risa Ontiveros, hindi gaganda ang imahe ng gobyerno ni PBBM pagdating sa usapin sa kriminalidad na related dyan sa Pogo. Puro reklamo na lang ang maririnig natin dahil walang senador. Asahan nyo si Bato de la Rosa, pro-Pogo rin yun. Si Bongo, kunwari lang yun, nasimulat sa poll, ayaw niya ng Pogo, di kinatay siya ni Duterte. Ba't hindi niya binoise out yan noon? Di ba? Ay, nako. Okay, so iwan muna natin ito, sina Sara at saka si Risa Ontiveros, yari ka Sara. Kasi ganito yan eh, pagka umakyat ka na rin sa bell curve, nasa tuktok ka, parang ganito yan, ito sombrero ko, gaya akyat ka. Pagdating mo sa tuktok, umaandar ang panahon, dapat ma-maintain mo sa itaas. Pag hindi mo na-maintain yan, dire-diretso ka na sa pagbaba. Di ba? That is the bell curve. Oh.